Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Making Change Project. Magandang hating gabi sa lahat ng delivers natin. And it's the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so gabi na po. Gabing-gabi na, hindi gabi. Gabing-gabi na talaga. But I still need to finish this vlog. Bago tayo tulong magpahinga. Anong oras na po from school? Nagsagot tayo mga tanong, nag-vlog tayo and everything. So, ito na tayo ngayon. Sabi ko nga, do not stop when you're tired. Stop when you're done. Okay? Huwag naman yung tired and tired. Baka mamaya, anong mangyari sa atin, di ba? Kaya pa naman natin. Okay. So, masaya kasi idea na ayoko nang pakawalan sa ating isipan. Alright? So, stop listening to other people. Yan. Itigil na natin yung paikinig sa ibang tao sa paligid natin. Kakapakinig natin sa kanila. So, ayun, walang nangyari sa buhay natin. Di ba? Kakapakinig mo sa mga advice ng maraming tao sa paligid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, di ba? Anong nangyari sa atin? Anong nangyari sa iyo? Nandiyan ka pa rin, di ba? Marami ka pa rin utang, hindi ka pa rin successful, di ba? Hindi pa rin matapos-tapos yung thesis mo, hindi pa rin matapos-tapos yung mga ginagawa mo mga bagay. So, wala ka pa rin savings, wala pa rin investment, wala ka pa rin ang tawag dito, retirement plan. So, wala, as in, because we keep on listening to different people. So, stop listening to different people. Stop na natin yung pakikinig sa maraming tao. Okay? Diyan sa paligid natin, di ba? Nung araw pa nakinig na tayo sa kanila, di ba? So, sabi nila, ito yung kunin mong course, ito dito ka magtrabaho. Di ba? So, ito yung bili mong bahay, ito yung, di ba? Hindi ka ba napapagod pakinig sa maraming tao sa paligid mo? Ako po, mula nung nagsimula ako hindi makinig sa mga tao sa paligid ko, doon na bagong buhay ko. Noon lang nakikinig ako sa mga kausap ko araw-araw, sa mga message and everything. Nung nakikinig ako, walang nangyayari. But when I started to stop listening to the people around me, doon na bagong buhay ko. Right? Why you should stop listening to them? Number one, they are not successful. Di ba? Ang dami nag-a-advise sa atin na itong gawin mo. Pag tingnan mo yung buhay nila, di ba? Ano nangyari? Meron ba sila kaya sa yung advice? Yun yung kasi mali natin eh. Like tayo nakipag-usap sa mga taong, they're not successful. And what will they say to you? Di ba? So, anong sasabihin nila sa'yo pag sinabi mo, magninegosyo ako eh. Siyempre sasabihin nila, huwag kang magnegosyo kasi hindi nga sila successful, wala silang business. How will they say na hindi mo pwedeng gawin yun? Huwag ka dyan mag-invest. Hindi naman sila nag-invest dyan. Hindi nga nila alam ang salitang investment. Alright? So, stop listening to people. Especially if they are not successful. Okay? So, kung hindi sila successful, wag na. Okay? Huwag ka na makinig sa kanila. Kasi how will they say? Ano sasabihin nila? What will they say? Ano sasabihin nila sa'yo? Di ba? Alright. Second, why you should stop listening to different people. Number one, they don't want you to be successful. May mga taong gano'n, ayaw ka nila maging successful. Ayaw nila ma-discover mo yung opportunity. Ayaw nila ma-discover no, may mina pala ng ginto dyan, nakakayaman pala dyan. Diba? Di ba may mga gano'n tao? Maraming taong ganyan. Sabi ko nga, we have more than 7 billion people around the planet. And I don't know kung ano yung klase, minsan tao may mga ganyan, di ba? So, let us stop listening to those people that they don't want to be successful. Pag alam nilang unlad ka dyan sa trabaho na yan, sabi nila, ay, wag kang magtrabaho dyan, di ba? Pag alam nilang maging successful ka sa ginagawa mong yan, ay, huwag mong gawin yan, di ba? Because they don't want to be successful. Sila mismo, ala pa naman, insecure na eh, di ba? Ala pa naman, ayaw ka na nilang magtagumpay, di ba? Kaya sinasabi nila, don't do that, di ba? Alright, number 3. Why you should stop listening to different people because they don't want you to be successful. Continuation, because they need you where you are right now. Kailangan kanila ng ganyan eh. Kailangan kanila ng walang pera. Kailangan kanila na nandiyan ka sa paligid nila kasi nagagamit ka nila, and that's the reality. Kaya be careful when other people are advising you, don't do that, don't go there, just stay here. Diba? Because they don't need you kung sa present na situation mo. They need you as weak people. They need you as someone na walang pera. Diba? Eksakto. Yung kinalalagyan mo sa buhay, hinahanap nila. Yung sinasabi nila, wag mong gawin yan.
Doc G, meron taong gano'n. Yes, there are a lot of people na nandiyan lang sa paligid natin. Na nandiyan lang sila. Because they need you as you are, na hindi successful. Because pag successful ka na, hindi mo sila kailangan. Di ba? Alright? Number 3. And number 4, hindi naman sila yung meron tayong dapat pakinggan. Hindi sila. Ang pakinggan natin, why you don't need to listen to other people. Kasi dapat ang pinapakinggan natin, yung sinasabi ni Lord sa atin. Di ba? Yung sinasabi ni Lord sa atin na matatagpuan natin yan pag nagpipray ka, pag nagbabasa ka ng Bible, when you are listening to preaching, when you are listening to church leaders, to counselors. So yung mga sinasabi, yung mga ginagamit ni Lord para sabihin sa'yo kung anong dapat mong gawin. So dun lang tayo dapat maikinig. So hindi sa taong ayaw kang maging successful o doon sa mga taong hindi successful at doon sa mga taong ginagamit ka lang. You don't listen to them. Just listen to God. Kung ano pinapa gusto niyang gawin sa'yo. Pinapagawa niya sa'yo. Stop listening to different people. If I listen to different people, wala po sana ako YouTube channel. Kasi ang daming umayaw nung nag-vlog ako. Sabi nila, wala ka namang camera. Ngayon ka lang nagkaroon ng camera. By the way, ngayon lang tayo nagkaroon nito. Di ba? So, sinasabi nila sa akin nun, huwag kang mag-vlog. Di ba? Or huwag kang maging speaker. Maliit ka lang. Hindi ka at least 5'4", di ba? Hindi ka masyadong maganda, hindi ka maputi. Yung mga dinanas natin mga panlilibak that time when I was just starting as a speaker. And when I was starting as a vlogger, dahil nagsasabi sa akin, wala kang technical skill. Paano ka mag-vlog? Paano ka mag-edit? Hindi mo alam ang thumbnail. Hindi mo alam ang Gmail account mo, di ba? Hindi ko alam password eh. Marami akong di alam technically. Okay? Marami akong di alam technically. But ang gusto ko lang na I'm just listening to myself, and that's number 5. You just listen to yourself. Nakinig lang ako dun sa sinasabi ng sarili ko. Then I prayed. Sabi ko, Lord, ito ata gusto kong gawin. Gusto kong gawin to. Gusto kong magkaroon ng YouTube channel because yung mga sinasabi sa seminar, gusto kong i-transfer. Gusto ko mas maraming manood na tao kasi sa YouTube, ang dami nanonood sa seminar. Let's say 100, 200, 500 people lang. Pinakamarami ko, more than 1,000 sa Holy Angel University. So, still, hindi pa rin yung maximum na dapat makinig sa akin. So, I need a platform, and this is the YouTube. So, I started just listen to myself. I started listening to what's inside me, na sinasabi na mag-coach ka, start your coaching career. So, I started being a coach without listening to other people. Had I consulted someone, hindi pa rin ako nagko-coach ngayon. Sasabihin nila sa akin, mag-formal education ka muna. Punta ka muna sa ganitong school. Mag-practice ka muna. I don't need practice. I don't need that. What I need is knowledge and consent from God na pwede ako maging coach. Alam niyo, sa totoo lang po, ilang months pa lang nag-start as a coach. Pero almost daily may kino-coach tayo. And almost daily may nagte-testify. Dr. G, nabago na yung buhay ko. Nag-save na ako, nag-invest na ako. Sa mga businesses, nakapag-start na ako mag-business. Like, kahapon, may kinotes, 2 days ago, may kinotes tayo sa magkakapatid sila, may negosyo sila. And now, alam na nila kung paano i-distribute ang mga assignment, paano hatian ng profit and everything. Because all this happens because I did not listen to people. Stop listening to people. Stop listening to your neighbor. Stop listening to the people around you, and even to your boss. Stop listening. You just listen to yourself. Kung hindi work-related, don't listen to them. Okay? Just do what's inside you. Parang yung sa mga kaibigan ko, sabi kasi nung kapatid ko, parang I'm about to resign. Sabi lang nila. Sabi nung friend ko, old friend, sabi niya, I know Gigi, hindi ako nagtataka. Kasi she will always do where her heart is, or parang something like that. So, yung sinusunod ko lang lagi yung puso ko. Kasi, gano'n eh. Before I was in a public school, so nag-NGO ako, nakatatlo siguro akong NGO, then before I went to our present school now. So, kasi tinitin ako, ano ba yung tinitibok ng puso ko? Saan ba ako pwede? Saan ako pwedeng maglingkod? Saan ako pwedeng maging komportable, maging
ma-maximize what I have, my skills, my potentials. So stop listening to people. Okay? This can be your key to success. Baka yan yung hinihintay natin na ito na magiging successful ka na. Okay? Stop listening to other people. Alright? So, kung paano ako magsisimula, I can help you. I can be your wealth coach. Alright? So, tutulungan kita. Tawagan mo ako 0939-525-4311 or message mo ako sa aking FB page, Dr. Lily Nisong, or FB account, Lily Nisong. And if you want to advertise your business, pwede rin po. And if you want to get me as your speaker, mag-message ka lang, okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na alam mo, may potential, may skills, but they keep on listening to other people, kaya hindi nila nagagawa yun. Para sama-sama tayong mabago at tumulad ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.